Karaniwan ang tanawin sa baryong Malaking Pulo ang araw-araw na paglalako ni Claire ng iba't ibang klase ng kakanin. Kahit marami ang nagsasabing nababagay siya sa opisina, ay ayaw pa rin niyang iwan ang pagtitinda. Hindi niya ikinakahiya ang pagbibitbit ng bilao dahil doon ang gagaling ang kinabubuhay nilang magkakapatid. Kontento na sana siya sa payak na pamumuhay niya kung hindi lamang dumating sa kanilang baryo ang arkitektong si Oliver Domingo, ang lalaking tila nakatakdang humarang sa kanyang mga pangarap. Mayaman at gwapo man ito, ay pilit na iniignora niya ang pagmamagandang loob nito sa kanya. Dahil kung gagawin niya iyon, ay parang isinuko na niya rito, hindi lamang ang simpleng pangarap niya, kundi maging ang buong pagkatao niya. Butche, bibingka, bili na kayo, mainit pa. Ang boses ni Claire ang maririnig sa kalyeng iyon ng baryong Malaking Pulo pagsapit ng alauna ng hapon. Ang baryong iyon ay ang pinakamalaking baryo sa Tanawan City sa Batangas. Binubuo iyon ng 7 purok. Napakaraming suki ni Claire sa araw-araw at walang kapagurang paglalako niya ng butche, bibingka, kutsinta, sapin-sapin at kung ano-ano pang klase ng kakanin. Nang pumanaw ang kanyang ina, nagkaroon ito ng komplikasyon pagkatapos hysterectomy, ay minana niya ang dating trabaho nito. Ang ama naman niya ay halos 7 taon na ring namayapa dahil sa atake sa puso. Siya na ang mag-isang bumubuhay sa 2 kapatid niya. Tubong Batangas ang kanyang itay, nanirahan ito sa Maynila nang makapag-asawa. Tapos na siya ng high school sa Maynila nang magpasya ang mga magulang niya na mamermihan sa Malaking Pook. Mas magaan daw kasi ang buhay sa probinsya. Minalas namang namayapa ang kanyang ama, ilang buwan pa lang silang nakalilipat. Noong una ay nahirapan silang mag-adjust na magkakapatid dahil masanay sila sa buhay sa Maynila. Kinalaunan ay nasanay na rin sila sa buhay probinsya. Maaari siyang magtrabaho sa mga pabrikang malapit sa bayan, kaya lamang ay nasanay siyang walang amo. Isa pa ay mas malaki ang kinikita niya sa pagtitinda kaysa kung magtatrabaho siya sa mga electronics na companies. Hindi pa siya gaanong pagod dahil hindi niya naman pagluluto ng mga kakaning inilalako niya. Inaangkat lang niya ang mga sa kaibigan niyang si Susan. Binibigyan siya ng porsyento nito. Hindi nakakapagtaka kung malaki ang kinikita niya dahil nakaka-4 na balik siya sa paglalako. Kapag Sabado at Linggo, ay ang kapatid niyang si Ome ang nagmamaneho ng sidecar dahil wala itong pasok sa eskwelahan. Nag-aaral ito sa Polytechnic University of the Philippines sa Santo Tomas, Batangas. Nasa unang taon ito ng kursong Computer Science. Si Ome ang sumunod sa kanya. 18 anyos lamang ito. Ang bunsong kapatid niya ay si Daniel. May karamdaman ito kaya palagi lang nasa bahay. 14 anyos na ito ay hindi pa rin nakakalakad. Nagkaroon ito ng meningitis noong sanggol pa kaya naapektuhan ng pag-iisip nito. Hindi naman ito gaanong pabigat sa kanila ni Ome dahil nakakakain at nakakapagbanyo ng mag-isa. Ang kailangan lamang ay alalayan ito mula sa pagtayo sa wheelchair. Claire, dito ka muna. Maraming bibili rito. Napalingon siya sa babaeng tumawag sa kanya. Nasa tapat na siya ng bingguhan. Sandali lang aniya. Mabilis na sinuklayan niya ang batang bumili sa kanya ng butche. Pagkatapos ay lumapit na siya sa bingguhan. Natuwa siya nang bumili ng kakanin niya ang mga naglalaro ng bingo. Doon pa lang ay mauubos na ang kanyang paninda. Pagtingin niya sa kanyang relos ay kita niyang 4:00 pa lang ng hapon. Maaari pa siyang bumalik kina Susan para kumuha uli ng paninda. 2 kalye pang hindi niya naiikutan. Kapag maaga pa, tutuloy pa siya sa kalapit na baryo. Marami rin siyang suko roon. Pati nga sa lugar kung saan binubola ang wedding ay sinusugad niya para magtinda. Hindi nga siya nagkamali. Halos pakyawin na ang kanyang mga paninda. Kaunti na lang natirang butche, kutsinta at bibingka. Sana'y magbenta ka na rin ng palamig, sabi pa sa kanya ng isang matandang lalaki. Ngumiti siya. Baka naman humagalit na sa akin ang mga nagtitinda ng palamig at halo-halo sa baryo natin. Sabihin pa ho nila tininda ko ng lahat ang maaari kong itinda. Hindi naman ho ako lang nangangailangan. Hoy Claire, ikaw gay talagang hindi nahihiyang maglako. Napakagandang babae mo ga. Ang dapat sa iyo'y nag-uopisina. Sabi pa ng isang matandang babae. Lumuwang ang pagkakangiti niya. Ay si Kapo ring naman. Maganda lang ho ako, hindi ubod ng ganda. Pagkasabi niyon ay tumawa siya. Bakit naman ho ako mahihiya?
Marangal naman ho ang ginagawa ko. Nakasanayan ko na rin ho ito. Saka paano ho ako mag-uopisina kung high school graduate lang ako? E di sa pabrikang ka magtrabaho. Sapat naman ni Lengleng. Habang abala sa pagbibinggo ay pinapasuso nito ang 1 taong gulang na anak nito. Ang panganay na anak naman ito ay hinihila ang suot na walking shorts nito. Sanay na ako sa ganitong trabaho. Pakiramdam ko'y magkakasakit ako pag ininto ko itong ginagawa ko. Wika niya habang iniaabot ang isang hiwa ng bibingka sa isa pang mamimili. Maya-maya ay nagpaalam na siya sa grupong iyon. Kung makikipagkwentuhan pa siya sa mga ito, ay hindi na siya makakaalis sa dami ng sinasabi ng mga ito. Paulit-ulit ng laman ng sinasabi ng mga ito. Kaya siya sayang daw ang ganda niya. Matalino naman daw siya kaya bakit nagtsatsaga siya sa pagtitinda. Para sa kanya ay pangkaraniwan lang ang itsura niya. 5 talampakan lang ang taas niya, hindi rin katangusan ng kanyang ilong. Marahil ang maipagmamalaki lang niya yung magandang kutis niya na namana niya sa kanyang ina. Makinis kasi ang maputing kutis niya. Maganda rin ang pares ng mga mata niya. Itim na itim ang makintab niyang buhok. Kahit naiinitan siya ay hindi siya umiitim. Namumula lang ang balat niya. Palagi kasi siyang naka-long sleeve, maong na pantalon at malapad na sombrero kapag nagtitinda. Ligawin naman siyang babae. Maraming naniningalang pugad sa kanya na gustong masungkit ang matamis na oo niya. Subalit wala pa siyang plano na magkaroon ng karelasyon. 21 anyos pa lang siya. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Napayapa ang mga magulang niya na hindi man lang nakaranas ng ginhawa sa buhay. Pag-aari ng isang malayong kamag-anak ng tatay niya, ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. At iyon ang pinagsisikapan niyang mabayaran. Namimili siya ng lalaking mamahalan niya. Ang gusto niya ay maunawain ng lalaking magiging asawa niya. Kapag nag-asawa siya, hindi maaaring iwan niya si Daniel. Wala siyang alalahanin kay Omeng dahil tiyak niyang makakapag-isawa ito. Si Daniel kasi ay habang buhay na niyang magiging pasanin. Mahal na mahal niya ito. Isa pa ay mahigpit ang ipinagbili nito sa kanya ng inay niya bago ito malagutan ng hininga. Pagod na rin siya sa kakaisplika sa mga nagtatanong sa kanya kung bakit ang paglalako ng kanilang trabahong nagustuhan niya. Pero ang numero 1 dahilan kung bakit hindi siya pwedeng matagal na mawawala sa bahay ay si Daniel. Kapag anong nagtitinda siya, ay inihahabilin lang niya ito sa kapitbahay at tiyahin niyang si Tia Lucia. Kung minsan ay nahihiya na siya sa tiyahin niyang ito, marami rin itong inaarugang apo. Binibigyan na lang niya ito ng kaunting pera bilang pakonsuelo. Kaya tama lang na pinakamatagal ng 5 oras na nawawala siya sa kanilang bahay. Tinagsagad niya si Susan para sabihin kukuha pa siya ng 30 peraso ng butse. Sa bawat peraso ng butse ay may 1.25 tubo siya. 5 piso ang benta niya sa 1 perasong butse. Kahit paano ay malaking ipon na siya sa bangko. Gusto na nga niyang kausapin ng may-ari ng lupa. Kahit paano ay makapag-umpisa niya siyang magbayad dito. Ang balanse ng kabuang halaga ay balak niyang hulug-hulugan. At ibabalik pa ba tayo uli? Tanong ni Omeng nang nilibot na nila ang buong baryo. Oo naman, hihintayin ako ng mga suki ko sa altura. Nagpahanda na rin ako kay Susan ng 30 perasong butse. Sagot niya. Alam niyang tutol ito na bumalik pa sila uli. Pati niyang gusto rin itong maglakwatsa. Bakit may lakad ka ba? Wala naman. Iniisip ko lang na baka pagod ka na. Nakarami na tayo ah. Ako mapapagod. Malabo pa sa tubig ka na lang sinasabi mo. Hindi na uli ito kamubo. Omeng, kung gusto mo ako na lang babalik sa altura, tutalay magaan na lang ang basket na bibitbitin ko. Hindi pwede, sasama ako. Baka gabihin ka, mahirap na. Malayo pa naman ang altura. Paano naman kung gabihin ako? Maliwanag naman ang kalsada. Maraming may gusto sa'yo, kaya baka kung mapano ka. Ay sus, akong bahala. Magdadalawang isip ang mga gustong gumawa sa akin ng masama dahil lalabanan ko sila. Basta at sasamahan kita. Baka pumunta ka sa bulahan ng wedding. Sira, mahuli pa ako ng pulis. Baka mauwi lang sa pampiyansa ko itong naiipon natin. Nagkatawanan silang dalawa. Ihatid mo na lang ako kay na Susan tapos umuwi ka na. Hindi na te, sasamahan talaga kita. Hindi rin naman ako gagala. Wala ka bang inaakyat na ligaw? Tumawa ito bago sinagot ang tanong niya. Hindi kita uunahan. Abay, paano kung hindi ako makakapag-asawa? Hindi naman kita pinipigilang manligaw. Ang sa akin lang, huwag mong pababayan ang pag-aaral mo. Hiya ko na lang sa'yo ate. Kapag nagloko ako sa pag-aaral, kapag nakatapos ako at nagkaroon ng trabaho, hindi ka na maglalakaw ng kakanin. Sa bahay ka na lang kayo ni Daniel. At saka pipili ako ng mabait na mapapangasawa para hindi niya aapihin si Daniel.
Nasiyahan siya sa narinig. Di yata't pareho pala sila ng iniisip nito. Naging mas panatag ang kalooban niya. Patuloy pa rin ang pagpedal nito. Malapit na sila sa bahay ni na Susan nang magsalita ulit siya. Ibaba mo na lang ako kay na Susan pagkatapos ay dumiretso ka na ng uwi. Ako na lang tutuloy sa altura. Bakit? Kawawa naman si Daniel sa bahay. Siguradong hindi na yun masilip ni Tia Lucia dahil hapon na. Kapag ganitong oras ay marami na yung ibang ginagawa. Magsaing ka na rin. Mag-isa ka ng corned beef. Lagyan mo ng patatas at paminta. Paborito yun ni Daniel. E di sige. Pagdating ko mamaya, pwede ka nang maglakwatsa. Hindi na ito sumagot pero nang sulyapan niya ito ay nakita niyang malapat ang pagkakangiti nito. Kalat na ang dilim nang makauwi sa bahay si Claire. Naabutan niyang binibihisan ni Oming si Daniel habang nakaupo sa sopa at abala sa panonood ng wrestling sa telebisyon. Nilapitan niya ito at pinahid ang laylayan ng t-shirt niya ang laway na tumulo sa baba nito. Kumain ka na ba, Daniel? Tanong niya sa kahinaplos ang buhok nito. Tumango ito pero hindi man lang siya sinulyapan. Hindi ito natitinag kapag gusto nito ang pinapanood sa telebisyon. Bukod sa wrestling ay mahilig din ito sa mga action movies, kaya nga bumili siya ng VCD player para makapanood ito palagi ng pelikula. Partikular na paborito nito si Robin Padilla. Halos araw-araw ay numerenta si Oming ng VCD ng pelikula ng naturang aktor sa bayan para ipapanood dito. Nagtoothbrush na yun ate saka naligo, sabi ni Oming. Pagkatapos suklayan ng kapatid ay naupo na rin ito sa sopa. Pinaliguan mo siya? Hindi, ayaw naman niya na pinapaliguan siya. Inalalayan ko lang siyang maupo sa sahig sa banyo. Pagkatapos ay siya na ang nagsabon at nagbuhos ng tubig sa katawan niya. Marami ba siyang nakain? Halos naubos niya yung corned beef na iginisa ko. Yung paksiw na bangus na lang na bigay ni Tia Lucia ang ulam natin. Maghahain na ba ako? Maya-maya na. Magpapahinga lang muna ako. Kung gusto mong mauna ka nang kumain, kung aalis kakatukin mo na lang ako sa kwarto. Tumango ito. Tumalikod na siya at pumasok sa kanyang kwarto. Dalawang kwarto ng kanilang bungalow. Isa roon ay inuukupan niya. Magkasama naman sa isang kwarto sina Daniel at Oming. Pagkatapos mabilang ang kinita niya ng araw na iyon, inilagay niya yun sa kanyang cash box. Kapag umaabot na sa 2,000 ang pera niya sa bahay, ay pinapaluhulog niya yun kay Oming sa savings account niya sa isang bangko sa bahay. Nagtitira lang siya ng pera para sa pang-araw-araw nilang gastusin magkakapatid. Scholar naman si Oming kaya ang allowance na lang nito ang ibinibigay niya rito. Ano pa ba ang hihilingin niya? Maganda ang kinikita niya sa pagtitinda. Kung magtatrabaho siya sa pabrika, umaga pa lang ay alis na siya ng bahay at gabi na darating. Samantalang sa pagtitinda, alis siya ng 1:00 ng hapon at bago mag 6:00, ay nakakabalik na siya sa bahay. Kapag kuwan ay nahiga siya sa kama. Inilapit niya ang kanyang likod sa manipis na kutsyon saka siya pumikit. Kapag kasama niya si Oming sa pagtitinda, ay hindi siya ganong napapagod dahil hindi siyang nagpepedal ng sidecar. Hindi pa siya natataglan sa pagkakahiga, ay narinig niyang kumatok si Oming. Ate, bumukas ang pinto at sumungo sa siwang ang ulo nito. Hindi siya nagdilat ng mata. May bisita ka. Sino? Nagtatakang tanong niya. Kaya pala narinig niyang kumuhol ang kanilang aso. Ay dahil may dumating na tao. Si Rudy. Si Rudy ay isang pulis na naka-assign sa isang police station sa Tanawan City. Yan 7 anyos na ito. Okay naman sana ito kaya lang hindi niya ito gusto. Kung bakit naman kahit ilang beses niyang tinapat ito, ay patuloy pa itong nagpapabalik-balik sa kanila upang manligaw. Ate, ani Oming nang hindi pa rin siya bumabangon. Nagdilat siya ng mga mata. Sige, susunod na ako. Nang muling sumara ang pinto ay saka pa lang siya bumangon. Hinuban niya ang long sleeve niya na nakapatong sa puting t-shirt. Hindi na siya nag-abalang magsuklay o magpulbo. Hindi siya nag-ayos para sa kanyang mga manliligaw. What you see is what you get. Iyon ang motto niya. Mas gusto niya na yung matorna pa mga ito para hindi na siya nai-istorbo. Paglabas niya sa sala ay nabutan niyang nakaupo sa sofa si Rudy. May kasama pa itong lalaki na ayon dito ay Manuel ang pangalan. Noon pa lang niya nakilala ito. Naroon pa rin si Daniel na nanonood ng wrestling. Nang makupo na siya sa single sofa ay saka nagpaalam si Manuel. Gaya ng dati ay katakot-takot na matatamis na salita na naman ang pinakawala ni Rudy. Sa loob ng 3 buwang panliligaw nito sa kanya, ay maraming beses na niyang narinig ang mga pangakong iyon nito. Kailan mo ba ako sasagutin, Claire? Siguro na may napatunayan ko na sa'yo kung gaano kita kamahal. Tila pangungonsensya pa nito sa kanya. Naku po, ito na naman po kami. Rudy, ilang beses ko nang nasabi sa'yo na wala pa talaga sa isip ko ang pakikipagrelasyon. Ano pa bang hahanapin mo sa akin? Kapag sinagot mo ako, hindi mo na kailangang maglako ng kakanin. Ako na ang bahala sa inyong magkakapatid.
Hindi lang naman yun ang dahilan ko. Talaga lang wala akong nararamdaman para sa'yo, Rudy. Sana na may maintindihan mo ako. Umuwi ito bago tumango. Pasensya ka na, Rudy. Nagangat ito ng tingin sa kanya. Talaga bang wala na akong pag-asa? Maraming babae riyan, Rudy. Sigurado akong may ibang magkakagusto sa'yo. Matapat na wika nito. May itsura naman ito. Mabait din ito kaya lang hindi talaga tumitibok ang puso niya para dito. Alangan namang pilitin niya ang kanyang sarili. Kasabay ng pangako sa sariling kailangang mabait at maunawain ang lalaking sasagutin niya. Siyempre kailangang mahal niya ito. Mahirap namang makisama sa lalaking hindi niya mahal. Naiintindihan ko. Sa wakas ay sabi nito. Hindi na ito ganong nagtagal. Nagpaalam na ito. Pagkalis nito ay tumabisiya kay Daniel. Nanood na rin siya ng TV. Nagpaalam si Oming na pupunta raw sa mga barkada nito. Nang matapos ang wrestling ay nilingon siya ng bunso. Ate, ngumiti siya rito. Oh, hinawakan niya ang laylayan ng t-shirt nito. Saka iyon yung pinuna sa tumulong laway nito. Tulog na. Okay, tinulungan na niya ito sa pagpunta sa kwarto. Inalalayan nito sa pagsampa sa kama. Mabait ito. Kulang man ito sa katinoan ng pag-isip. Kailanman ay hindi ito nag-enarte. Gusto mo ng gatas? Tanong niya nang nakahiga na ito sa kama. Lagyan mo konti kape. Umisi siya. Sige. Ayaw niyang umiinom ito ng kape. Pero ng mga sandaling iyon ay pinagbigyan niya ito. Nagtungo siya sa kusina at ipinagtimpla ito ng gatas. Hinaluan niya ng konting kape. Pagbalik niya sa kwarto ay hinintay niyang maubos nito ang gatas. Hinaplos-haplos pa niya ang noo nito hanggang sa makatulog na ito. Nang masigurong nahihimbing na ito ay saka siya lumabas ulit at mag-isang kumain ng hapunan. Ilang taon ang gano'n ang routine niya. Para sa isang dalagang gaya niya, maraming nagtatakong paano niya nagagampanan ng mga tungkulin na sa kanyang mga kapatid. Ang iniisip ng iba na mabigat para sa kanya ay magaan lang naman. Ang tanging dalangin niya ay huwag dumating ang araw na magkaroon siya ng malaking problema. Parang isang ina na hindi agad siya nakatulog hanggang hindi pa dumarating mula sa galan si Omen. Naglatag lang siya kapag nakita niyang magkatabi ng natutulog sa kama ang kapatid niya. Malaki ang paniniwala na yung ginagabayan pa rin sila ng kanilang mga magulang dahil kahit paano ay nalalampasan nilang magkakapatid ang mga pagsubok sa buhay. 10:00 na ng gabi nang dumating si Omen. Kapag uwian lang ito nagpapaabot ng gabi sa mga kaibigan nito. Kapag may pasok ay hindi ito umaalis ng bahay sa gabi. Nang pumasok na ito sa kwarto nito ay pumasok na rin siya sa kanyang kwarto at nagpahinga. Maaga siyang gigising para maglaba bago siya maglako ng kakanin sa hapon.